So bagamat nga po madaming fans din ang nasasabik para sa bigating world title fight sa pagitan ng former 2 Division champion Teofimo Lopez at current WBA welterweight champion Rolando Romero na siyang nakatakdang ganapin sa susunod na buwan, ay tila negatibo nga po ang tingin dito ng Hall of Famer na si Timothy Bradley Jr. Ayon kay Bradley ay panigurado daw na malulugi ang mga promoter sa bakbakan na ito dahil sa katunayan umano ay wala naman daw gustong makapanood ng laban ng dalawa. Kaya naman dahil dyan ay naniniwala si Bradley na pipiratahin at iboboykot daw ito ng mga fans, lalo pat hindi naman daw talaga ito karapat-dapat maging isang pay-per-view event. Kaya sa bandang huli umano ay tiyak na uuwi ng luhaan ng mga promoters nang dahil sa imbis na kumita daw ang mga ito sa Teofimo Lopez versus Rolando Romero ay magiging abunado pa umano ang mga ito. Bukod dyan ay kwinestyon din ni Bradley kung bakit daw agad nagkaroon ng pagkakataon si Teofimo Lopez na lumaban para sa isang world title fight, lalo pat nanggagaling daw ito sa isang masaklap at kahiyahiyang pagkatalo sa kamay ni Shakur Stevenson. Kaya naman kayo na lang pong umusga sa opinyon ni Bradley. Sa kabilang banda naman mga idol ay naging prangka naman nga po ang sparring partner ng Japanese monster Naoya Inoue na si Kenya Yamashita patungkol sa potensyal na bakbakan sa pagitan ni General Casimero at Naoya Inoue. Para po sa mga hindi nakakaalam ay minsan ang nakatapat ni Casimero si Yamashita noong taong 2019 kung saan tinalo ito ni Cuadro Alas via 6-round technical knockout. Kaya naman alam ni Yamashita kung gaano kalakas ang kamao ng angas ng Pinas. Sa naging interview kay Yamashita ay sinabi po nito na base umano sa kanyang obserbasyon ay ang pamamaraan daw ng paglaban ni Casimero at ang fighting style na meron nito ay swak na swak upang matalo ang binansagang halimaw ng Japan. Hindi umano siya nagpapakabayas kaya kahit kababayan niya si Inoue ay sinasabi niya ito. Dagdag pa niya na mabagal lang umano gumalaw si Casimero kapag nakadepensa ito. Subalit sa oras umano na umatake na ito at sinimulan na ang kanyang opensa ay bigla na lang daw itong tatalon at napakahirap ng iwasan. Napakahirap daw talagang basahin ang mga gagawin na galaw ni Casimero dahilan kung bakit natalo siya nito noong magtuo sila. Pag-usapan naman umano sa lakas at bigat ng suntok ay para daw siyang hinahampas ng maso nang dahil sa bagsik ng kamao ni Casimero, habang kay Inoue naman umano ay kinakaya niya umanong saluhin. Ganun pa man ay giniit pa din ni Yamashita na hindi niya pa daw natitikman ang tunay na lakas ng kamao ni Inoue dahil sa sparring lang sila nagtutuos at may suot silang headgear at makapal na gloves na gamit. Pero hindi umano siya magugulat kung masila talaga ni Casimero si Inoue. Samantala, matapos nga pong makansela ng laban ng former undisputed junior middleweight champion Jermell Charlo sa linggo sa undercard ng Spence vs Team Zoo nang dahil sa nagkaproblema ito sa pagkuha ng Australian visa, ay tila nangangati na po talaga ng gusto si Charlo na bumalik sa pagboboxing makalipas ang 3 taon na hindi paglaban, magmula nang matalo siya sa kamay ni Canelo Alvarez. Ito po ay dahil sinabi nito na sana daw ay ibigay sa kanya ang laban kontra sa current WBA super middleweight world champion Jaime Munguia. Ayon kay Charlo ay kumbinsido daw siya na magiging magandang hamon para sa kanya si Munguia. Kaya kahit 3 taon na daw siyang hindi lumalaban, ay handa umano siyang dumiretso agad kay Munguia at wag nang magsagawa pa ng mga tune-up fight kung bibigyan siya ng pagkakataon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.